Alright, magandang hapon po sa inyong lahat mga kababayan. Batang Maynila to, pag-usapan natin etong si Kong Ngao-Ngao mga kababayan. Etong si Congressman Leandro Libiste. Kasi merong sinabi itong DOJ, Department of Justice, tungkol sa hawak ni Libiste ng mga dokumento. Pero bago natin pag-usapan yon, basahin muna natin itong isang post ng ating kababayan. O sabi niya rito, ito raw si Congressman Ngao-Ngao na Kiko Barsaka version 2.0. Tahimik na si Congressman Meow Meow So ang nag-iingay ngayon, ito si Congressman Ngao-Ngao. Ayan mga kababayan, itong iyakin na Congressman Ngao-Ngao. Sabi rito, ito raw ay galit sa korupsyon. Totoo naman Sino ba naman ang hindi magagalit sa korupsyon? Galit nga siya sa korupsyon, pero kahit kailan, hindi niya binanggit si Escudero, Sara Duterte, Bongo, Pulong Duterte, Bong Revilla Jr., Joel Villanueva, Marcoleta, Amy Marcos, Guanzon, na nakakitaan ng graft, Chavit Singson, Harry Roque. Galit ka sa korupsyon pero hindi mo man lang sila nabanggit yung mga pangalan na binanggit ko. Ano ka? Bulag na DDS? Tapos kahit patay, may insertion pa. Oy, may nadagdag po doon sa mga pumanaw na nakasama po sa insertion Mamaya dadaanan natin yon. So ano yon? Makapanira ka lang? Congressman Ngao-Ngao? Tama nga, di ba? Ang dami niyang sinasabi mga pangalan pero ni minsan hindi niya binanggit si Escudero, Sara Duterte, Bongo, Pulong Duterte, Revilla, Villanueva, Marcoleta, Amy Marcos, pati si Buangson, Chavit Singson, Harry Roque. O bakit hindi mo sila binabanggit? Yung mga binabanggit mo lang ay etong mga ilang mga kongresista na kaalyado ng administrasyon. Kaya ito mga kababayan, umiiyak na Kasi unti nang nauungkat yung kanyang layunin. Ano ba talaga yung kanyang motibo dun sa paglabas niya ng mga dokumento. At mga kababayan yung mga dokumento palang hawak niya parang hindi kumpleto. Hindi kumpleto. Na pwedeng magpatunay dun sa log ng security na ito ay pumunta doon sa opisina ni Cabral at maaari umano na talagang pinilit niyang kunin yung mga files. At sabi nga doon sa security log, pumunta siya sa sa isang opisina at nagtagal doon, ginamit yung computer tapos lumayas, umiskerda. So, maaaring kulang yung kanyang hawak na dokumento kaya hindi niya mailabas-labas. Kulang. At baka, ito pa, yung nakuha niyang dokumento ay mali-mali. Kaya nga, nadamay si Ridon. Si Ridon, wala namang hindi pa siya congressman nun. Yung mga namatay na sa makabilang buhay, may insertion pa rin. So mali, baka mali yung nakuha niyang files. Yung hawak niya, kaya hindi niya mailabas-labas. Kaya sabi niya, bahala na itong DPWH siya maglabas. Siya na lang yung magko-corroborate. Hindi naman ganun ang Ang dapat mangyari, ikaw ang naglabas, ikaw ang mag-authenticate, ikaw ang magpatunay na totoo lahat ng dokumentong inilalabas mo. Saka bakit pili? Kong Ngao-Ngao. Bakit pili? Bakit yung mga pangalang nabanggit kanina lang binanggit ko, bakit hindi mo man lang nabanggit? So, lang isinare ko lang sa inyo yung napapansin ng ating mga kababayan na talagang meron itong motibo. Talagang ang dating nito, didilis mga kababayan. Para makapanira lang, ayun yung tanong ng ating kababayan, so kayo na po ang humusga. Ang ginagawa ba nito ay para makapanira lang? Dahil nga, meron akong kwento na naman na narinig, ang dami ko naririnig na kwento-kwento.
Dahil nga daw yung kanyang solar na proyekto na talaga ng mga namayagpag nung panahon ni Duterte ay pinahinto ng Marcos government, Marcos administration. Bakit? Dahil hindi maganda ang implementation. Kaya ka ba nagkakaganyan? Kung ngaw-ngaw ka ng ngaw-ngaw dahil masama ang loob mo at binabanatan mo sa pamamagitan ng dokumento umano, ginagamit mo pa si Cabral eh. Diba? Cabral files. Ginagamit niya pa yung Cabral eh. Diba? Ginagamit niya pa si Cabral. Pero nakikita na ng taong bayan kung ano talaga layunin netong congressman na ito. Eto mga kababayan, no? Meron na naman siyang palpak na inilabas. Sabi dito ng ating kababayan, Dear Libiste, bakit pati bangkay ni Hagidorn sinama mo din sa insertions 2025? Tagal na nga sumakabilang buhay si Hagidorn, no? 2023. Pero nasa listahan pa rin ni Libiste. Ano yan, Libiste? Anong kalokohan yan? Anong kalokohan yan? Kung ngaw-ngaw. Yung nakaraan, pinag-usapan natin yung babaeng kongresista. 2022 tayo na pumanaw. Ito 2023, Edward Hagidorn. Pero kasama pa rin dun sa dokumento ni Kong Ngaw-Ngaw. Ilang bangkay pa ang mga sinama mo sa Cabral files? Baka naman yung files na yan, panahon ni Duterte. Nakakatawa ka na kung Nepo Libiste. Kahit mga patay nasama mo sa listahan. Eto mga kababayan, hindi na po mga politiko ito. Mga kababayan na natin ang nagsasabi na ano to, kini-question na etong si Kong Ngaw-Ngaw, etong si Libiste, ano ba pinagagawa mo? Pati si Hagidorn, 2023 pang pumanaw, nandyan pa rin sa listahan mo. Kaya sabi ko mga kababayan baka naman mali yung nakuha niya. Kasi sa apilitan, di umano, nakikita niyo ba yung picture daw ni Cabral na parang may sugat? Parang yun daw ang sanhi daw noon dahil hinatak daw di umano neto ni Libiste yung mga dokumento. Hindi daw sa kanya ibinigay ng kusa. Sa pilitang kinuha. Pati nga doon sa yung mga files sa computer kinuha. Alam niyo mga kababayan, pwedeng mangyari yun Pwedeng mangyari yun. Bakit kanyo? Natatandaan niyo ba yung isang kongresista na tinitira neto ni Libiste? Biroy mo style na style talaga ni Kong Meow Meow Parehas talaga sila Parehas sila mga Nepo babies. Parehas ang pag-uugali, parehas ang style. Natatandaan niyo ba itong si Libiste na nag-selfie, na nagulat na lang yung tinitira niyang isang kongresista. Nag-selfie. Parang yung ginagawa ni Congressman na Kiko Barsaga, lumalapit at kung ano-ano pinagsasabi, di ba? Lumapit kay Sando Marcos, kung saan-saan na lang pumapasok, bigla na lang pumapasok sa opisina. Kaya nga hindi siya pinapasok sa opisina ni Romualdez noon Nagmukha siyang tanga dun sa labas Ganon din ang style nito. Akala ko noon, ibang-iba to kay Kong Meow Meow. Pero walang iya 2.0 pala to, ibang version lang. Kong Ngaw-Ngaw. Akala ko okay ito pero hindi pala, parehas sila. Pero man nag-selfie. Ano ibig sabihin nun? So, hindi sila marespetong tao. Ginagawa nila lahat para lang sa para sumikat, para pag-usapan. Kaya hindi imposible na ganun yung nangyari, may pangyayaring ganun na nasugatan itong si Cabral dahil nga sa pilitang kinuha na ito ni Libiste yung mga papeles at pumunta pa doon sa isang opisina at kinopya yung mga files sa computer na lumalabas naman, mali. Mali yung nakakuha niya kaya hindi nga niya mailabas-labas Kasi kung kung totoo yung files, kung correct, edi sana matagal niya nang nilabas ba't hindi niya nilalabas at sinasabi niya na DPWH siya maglabas. Ibig sabihin, palpak yung kanyang hawak na dokumento na pinagmamalaki niya. Pati si Hagidorn, 2023 pa yumao. Isinama mo sa insertion sa 2025? Ano ba naman yan kung Libiste ngaw-ngaw? Ano nangyari? Bakit ganon? Ha? Eto mga kababayan.
Ayon kay Miko Clavano, sabi ni Miko Clavano, Assistant Ombudsman. Wala na pala siya sa DOJ, kinuha na pala siya ni Ombudsman Remulla. So Assistant Ombudsman Miko Clavano. Dati assistant siya sa DOJ. So lumipat na pala siya Ombudsman kasi nabanggit ko DOJ, sorry. So eto, sabi ni Assistant Ombudsman Miko Clavano na hindi pinakita ni Libisi ang buong Cabral files. Okay. Nilinaw ng Office of the Ombudsman na hindi pa nila nakikita ang kabuang mga dokumentong nakuha umano ni Batangas 1st District Representative Leandro Libiste kay dating DPWH Undersecretary Catalina Cabral. Ayon kay Assistant Ombudsman Miko Clavano, nilapitan na ng kanilang opisina si Libiste nung buhay pa si Cabral pero hindi raw nito isiniwalat ang kabuang dokumento. This will differ from the Congressman's public statements suggesting that the full Cabral files had already been shown to or reviewed by the Office of the Ombudsman. So, nagsinungaling na naman itong si Kong Ngao Ngao. Ang lagi niya sinasabi, pinakita ko na sa Ombudsman yung full yung lahat ng dokumentong hawak ko. Pero sabi ni Clavano mismo, wala naman siyang binigay eh. Hindi kumpleto. Hindi isinuwalat ang kabuang dokumento. Siguro yun lang yung nakupit niya. Mga kababayan, yun lang yung hawak niya. Oh. Diba? So yun yung maaring magpatunay na talagang sapilitan niyang kinuha yung dokumento, hindi binigay sa kanya kasi kung binigay sa kanya ng kusa, buong buo yan. Pero baka kulang-kulang naman. At baka nakuha niya mga files yung mali-mali. Baka panahon pa ni Duterte yung mga nakuha niyang files. Samantala, inihanda na raw ng Ombudsman ang Digital Forensic Examination sa Central Processing Unit CPU ng computer ni Cabral. So mas reliable yung nasa computer ni Cabral kaysa dito sa sinasabi ni Kong Ngao Ngao na hawak niyang dokumento. Kaya sabi ko sa inyo, walang kwenta eh. Yung kakangaw-ngaw nito. Yung dokumentong hawak niya, mali-mali. Baka nga nakuha niyang files, mali eh. Kaya naglalabasan, pati na yung mga tigok na, kasama pa rin doon sa dokumentong hawak niya. Kaya siguro hindi niya mailabas-labas. Siguro mali pala yung nakuha ko. Nagkamali ako, ang ingay-ingay ko pa naman, ang yabang-yabang ko. Tapos mali pa yung nakuha ko. Panahon pa ata ni Duterte ito nakuha ko. So yan mga kababayan, ito, pakinggan natin si Assistant Ombudsman Clavano doon sa kanyang statement tungkol dyan sa dokumentong hawak ni Kong Ngao Ngao. After Congressman Leandro Leviste publicly claimed to possess the complete list in the supposed Cabral files, investigators from the Office of the Ombudsman approached him as a matter of prudence and diligence while the former Undersecretary Kathy Cabral was still alive and was actually represented by counsel at the time. During this engagement, Congressman Leviste presented only limited portions of the list, responsive, in fairness, to specific inquiries. But he did not present the entire set of files he claimed to possess, even when asked to do so. This will differ. Okay, so yun. Pinapalabas pala sa kanya, pinapapresent sa kanya yung kompletong dokumento na hawak niya, pero ang pinesent niya ay hindi yung full. Limited lang inilabas ng mga dokumento ayon kay Clavano. From the congressman's public statements suggesting that the full Cabral files had already been shown to or reviewed by the Office of the Ombudsman. At present, the Central Processing Unit, or the CPU, is now secured, sealed, and under the custody of the Office of the Ombudsman. And the office considers this a critical development as it allows the investigation to proceed on the basis of an original digital piece of evidence. And so now, as an update, the office is preparing to conduct a digital forensic examination of the CPU of the former USEC. Okay, so yan mga kababayan. So mas reliable yung hawak na ng Office of the Ombudsman na files ni Cabral na nandun po sa loob ng CPU sa computer.
Yung hawak ni Kong Ngau Ngau. Ito. Yung hawak ni Kong Ngau Ngau, mga kababayan, asan ka na ba Kong yan? Siyan si Kong Ngau Ngau. Yung hawak ni Kong Ngau Ngau, ginamit niya lang para sumikat. Para magpa-epal. Na kunwari, alam niya, kompleto yung hawak niya mga files na merong mga insertions. Lahat po ng congressman totoo naman kasi nga kahit patay meron eh. So baka mali yung nakupit niyang yung nakuha niya mga files. Kasi sabi nga ni Vince Dizon, sapilit ang kinuha, hindi yan na binigay ng kusa. Baka mali yung nakuha niya. Kaya hindi niya mailabas-labas. Tapos meron pa siyang mga komento na kunwari, sige, hayaan na, DPWH lang maglabas. Ako na lang magko-corroborate. Style mo. Baka nga mali yung nakakuha niyang files kasi nga hindi naman binigay sa kanya ng kusa eh. Diba? Sa pilitan niyang kinuha. Pumunta pa dun sa nagdala ng flash drive, kinopya yung files. Hindi naman siya nagtagal doon. Baka nga hindi na siya pinabalik doon. Baka mali yung nakakuha kaya palpak mga kababayan yung kanyang mga inilabas na files. At inilabas niya yan para lang magpa-epal. Para kunwari may alam niya lahat. Pero ang nangyayari ngayon, napapahiya siya. Kasi ang daming mali, ang daming loopholes. Sino maniniwala sa'yo kung ganyan ang mga pinaglalabas mo mga files? Mali-mali. Pati ba yung mga tigok na meron pa rin insertions, pati ba naman yung Sirido na hindi pa congressman, may insertion na rin. Tapos sabay bawi. Hindi naman daw Sirido, tinitira niya kundi yung Bicol Saro Party List. So wala na, mga kababayan. Sa totoo lang, hindi na credible etong si Kong Ngau Ngau. Hanggang Ngau Ngau na lang talaga to. At sabi nga ang galing-galing mo maglabas, kunyari galit ka sa korupsyon, pero bakit hindi mo man lang nabanggit yung mga pangalan na yan? Yung mga DDS. Bakit bulag ka ba na DDS? Dapat, para sumikat ka at talagang maniwala sa'yo ang taong bayan, dapat patas ka, gumitna ka. Halatang-halata na didilis ka rin eh. Kasi nga, ang nilalabas mo lang mga pangalan, ay mga pangalan na na kadikit o kaalyado ng Marcos administration. Pero, yung mga didilis, hindi mo binabanggit. Wala na. So ayun mga kababayan, mas lalo nga bang tumatagal, nalulubog, nadidiin etong si Libiste. Kaya mga kababayan, pinaiimbestigahan na po kung paano nakuha ni Libiste yung mga files na yan. Kaya siya pa madidiin mga kababayan. Pinapaimbestigahan na paano mo kinuha yung mga files. Kasi nangyayari yung mga files na ginagamit mo para manira ka ng pangalan ng ibang tao. Tapos palpak naman. Paano paniniwalaan ng korte yung mga fans sinasabi mo na totoo, legit, kung isa doon, mali. Ang dami niyang mga statements na mali eh. Ang dami lumalabas ng mga loopholes, ang dami pong mali. Ito si Hagi doon, isa pa to. So paano maniniwala ang tao sa'yo? So yan mga kababayan, so bumabalik po sa kanya. Nagbubumerang sa kanya yung kanyang pinaggagawa. At lumalabas, siya pa ngayon ang under investigation. Saan mo nakuha yung files? Paano mo nakuha yung files? Ninakaw mo ba yan? Sa pilitang kinuha mo ba yan? Ibinigay ba sa iyo ng kusa? Sabi kasi ni Vince Dizon, wala naman silang ganun. At hindi in-authenticate ni Vince Dizon kahit kailan yung hawak nito ni Kong Ngau Ngau. So, mas nadidiin ngayon siya. Yan, sige. Ngau-ngau pa more. Tingnan mo si Kiko Barsaga, tahimik na. Ikaw ngayon ang nag-ngau-ngau dyan. Ngayon, akala mo, sisikat ka? Hindi, mas lalo ka madidiin ngayon. At nasisira ka. Sayang. Akala namin magaling kang hinayupa ka. Yung pala, isa ka rin palang didilis na merong sariling interes. Kunwari, lalabas ng expose, yung pala may sariling interes ang walang iya. Naku po, Diyos ko.
Kaya kayo mga politiko, sa totoo lang, parang hirap nyo talaga paniwalaan mga politiko. Pero mga politiko na akala mo talagang pagkalinis-linis, kung magsalita, ang galing-galing. Pero ang dami ring issue. So bago kayo magsalita, tingnan muna ninyo mga sarili nyo sa salamin. Babanat ka, galit na galit ka sa insertion. Tapos biglang sasabihin mo, hindi naman po masama insertion eh. Kahit siya nagsalita ng gano'n kasi yung nanay niya, may insertion din. So bawi siya. So anong klase yun? Wala ka ng paninindigan? Anong klase yun? Pili. Kasi sabi nga pili eh. Pili yung mga binilalabas ng mga pangalan. Anak ng teteng niya, no? Kong ngaw-ngaw. Anak ko, wala ka rin palang pinag-iba kay Kong Meow-Meow. Okay, so yan lang po ang ating update, mga kababayan, dito kay Kong ngaw-ngaw, kay Congressman Libiste. Wala na po. Parang sirang-sira na ang kredibilidad na itong taong ito. At mismo ang ombudsman na nagsabi, hindi naman niya mailabas yung kompleto eh. Kaya siguro hindi niya mailabas. Dahil kulang-kulang, mali-mali. At kunyari, dadahilan pa niya, mayroon pa siyang dahilan na kesyo DPWH, payagan siyang ilabas. Pala kaya hindi mo mailabas dahil mali-mali. Kulang-kulang. Okay, so yun lang po muna mga kababayan. Tutok-tutok lang po dito sa Batang Maynila to. Sa iba pang updates, ingat po tayong lahat. God bless po.